Pinakamataas na naging total rainfall namin kahapon sa Caloocan, umabot ng halos 400 mm sa loob lang ng isang araw. Malawakang pag-ulan pa rin dahil sa pagtuloy-tuloy pa rin ang pag-iral ng ating habagat o southwest monsoon mula dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon at hanggang Southern Luzon magpapatuloy ngayong araw kasabay ng monsoon trap dito sa hilagang silangan ng Northern Luzon. Kaya nalalabi pa rin ang Northern Luzon, kabilang na ang Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao, patuloy na makakaranas ng malawakang pag-ulan pa rin, munsod ng pag-iral ng monsoon jay na ngayon nagsasanib na dalawang low pressure area. Pero si 98W walang nakikitaan na magiging banta sa bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at analysis para sa araw ng Martes, July 22, 2025. Ang oras sa ating Boss Mike Maga ay alas 11:11 na ng umaga. Suspendido ang halos buong klase sa buong Metro Manila ngayon ay na-declare na ng maaga kahapon. Buti na lamang dahil sa naging tuloy-tuloy nga po ang malawakang pag-ulan. Na dapat sana kahapon, unong isang araw pa ay nagsuspend din na dapat sila ng klase pa dahil binanggit na natin 2 days ago na inaasahan nga po na malawakan at mas masungit ang magiging panahon natin sa Metro Manila dahil sa paglakas nga po ng ating habagat dahil nga po sa naging tail trap nitong si dating bagyong Siklising. Pero sa hindi maintindihan o sa hindi malaman dahilan ay hindi nagsuspend ng klase ang ilang bahagi sa Metro Manila o ilang LGU sa Metro Manila at Caratig Luzon. Ang resulta tuloy kahapon ay parang basang sisew na natatanaw ng inyong lingkod yung mga ibang estudyante na umuwi mula sa kanilang mga eskwelahan. Dahil kahapon, kung di ako nagkakamali, alas 10 yata ng umaga na o alas 11. Pero mga bandang alas 10 daw yun na nagdesisyon na magsuspende na ng klase sa buong Metro Manila, which is ayun nga po ikinasama ng loob ng ibang mga magulang at mga estudyante dahil alanganing oras nang ideklara na totally suspendido ang klase sa Metro Manila dahil lubog na sa baha ang ilang bahagi, lalo na dito sa amin sa Caloocan nga po, lalo na sa may bandang Malabon at Valenzuela, at di nga tayo nagkamali at umabot na nga mula sa 100 mm ang total rainfall namin kahapon at tuloy-tuloy itong pumalo sa 300 at 400 halos dahil 399.9 mm ang eksaktong naging measurement ng aming total rainfall kahapon. Ibig sabihin yan, katumbas yan ng mahigit 2 linggong walang mga pag-ulan dito sa amin sa Caloocan yan na walang tigil. Kapag kaganyan na karami ang naging ulan sa isang araw, katumbas yan ng walang tigil na ulan ng 2 linggo dito sa amin sa Caloocan yan. So dahil sa sobrang abnormal niya, talagang dapat talagang mag-suspend ng klase. Pero it's too late dahil alanganin kahapon na nag-suspend ng klase. So dahil po sa nangyari nang yan, kagabi o kahapon pa lamang ng hapon ay maaga nang nag-anunsyo ang buong LGUs sa buong Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon na totally suspendido ang mga klase ngayong araw maging sa trabaho sa gobyerno. So wala ngayong pasok halos. So yung mga activity halos medyo hiatus ng konti ngayong araw. Well, posible pa rin mag-extend yan hanggang bukas dahil yung paglapit naman ng dalawang nagsasalubong na bagyo o low pressure area dito sa silangan ng Northern Luzon ay posible pa rin itong magpatuloy sa pag-enhance ng ating habagat sa kanluran dahil hahatakin ito at inaasahan magpapatuloy yan. So ngayon pa lang pag-aralan na po ng ating mga local government units kung kailangan ba talagang mag-extend ng suspension ng klase. Bukas po yan, July 23 po. Ngayon pa lamang pag-aralan na yan po yan. Siyempre, ang magiging mas reliable source ninyo kay Pag-asa po yan. So sa kanila po manggagaling
ang pinaka-finality at decision. Pero kung ako pong tatanungin, mataas ang confidence ng forecast natin sa binabantayang dalawang low pressure area na magdudulot yan ng malawakang pag-ulan na naman dito sa Metro Manila at ilang Karatig, Luzon area. So mula sa ating lagay na panahon ngayong araw, patuloy pa rin ang water vapor na dala ng ating habagat. Ayan, nanggagaling na naman sa kaluran. Nag-accumulate na naman yan dito sa kaluran ng Luzon. So inaasahan na tuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas ng malawakang ulan. Kitang-kita naman sa Doppler radar imagery na aktibo ang pagtawid ng water vapor na bumubuhos ngayon dito sa kaluran ng Angeles, Pampanga, Bataan, Zambales at Metro Manila at Calabarzon area na rin. Kaya inaasahan na naman ang mabaha at tumataas na naman ang total rainfall natin. Mula pa kagabi ng madaling araw, pagpatak ay tuloy-tuloy pa rin ang mga biglang intermittent rain showers. Sa lightning detection system ay so far wala masyado sa kalupaan, pero kung titingnan natin as of 11:15 AM meron tayong recorded na 33 lightning strikes sa hilagang kanluran ng Northern Luzon, dyan sa may bandang karagatan ng Ilocos Norte o bandang Ilocos Region sa may bandang West Philippine Sea. Yan. Malayo naman siya sa kalupaan pero ingat pa rin at mataas pa rin ang alon niyan. Delikado, pumalaot pa rin dyan mga folks. Sa inner natin ay 33 lightning strikes po. So isa lang ang medyo malayo. Kung titingnan natin siguro ang malayo na area, malamang dito yan sa may bandang Mindanao siguro. Yung approximate. Na lagpas na ito siguro sa boundary ng inner. So nasa outer. So 34 ang buong outer natin, pero 33 naman yung inner natin, which is siguro sa Copito. Yan, pasok pa rin yan sa boundary yan ng ating inner range mula sa aking lightning detection system sa Caloocan. So medyo konti dahil sobrang saturated na nga po yung water vapor, kaya medyo hindi na masyado ramdam yung warm air na sumasalubong. Wala tayong masyadong stilis, puro lamang habagat ang dumadaloy ngayon sa halos buong bansa. So dahil halos walang stilis na sumasalubong, mababa lamang ang accumulated lightning strikes dahil magbabase lamang sa init dala ng sikat ng araw o dito sa may bandang kanluran o timog kanluran yung dala ng habagat na nag-accumulate dito na medyo mainit ang karagatan. So yun lamang ang magbabasehan, kasabay na rin yung sikat ng araw po mga folks. So ingat po mga folks dahil patuloy pa rin tayo na magdudulot pa rin ng mga localized thunderstorms pa rin. Bagamat ko konti, iingat pa rin dahil hindi mawawala pa rin ang mga localized thunderstorms ang biglaan. Dahil kahapon dito sa Caloocan, nakaranas kami ng grabing lightning strike sa Metro Manila. So sa ating current conditions, medyo maulan pa rin. Yan, moderate, very gloomy. Drizzle, light rains kami ngayon at overcast ang umiiral sa amin sa Caloocan. So inaasahan na natin na very intermittent po ang magiging ulan natin dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, bugso po yan ha. Titila, magdi-drizzle, then biglang magmo-moderate to heavy rain, then titila na naman. So, very fluctuated po yung magiging buhos ng ulan natin sa Metro Manila at ilang Karatig, Luzon po. So, kung may mga lumalabas pa rin ngayong araw na mga kababayan natin, expected po ang maging mabaha dahil surprising po rin ang magiging fluctuation ng buhos ng ulan natin sa Metro Manila. So, isipin na lamang ninyo kung plano nyo lumabas ngayong araw, asahan po ang magiging pagbaha pa rin ha. Lalo na sa mga areas ng flood-prone areas, lalo na dito sa may bandang Malabon nga po hanggang Valenzuela area. Sa lowest temperature na itala na weather station kanina ng 2:18 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.2 degrees Celsius. Kahapon, well, bagamat highest air temperature na namin ito, pero napakababa nito kung babasahin, 27 degrees Celsius lamang ang highest air temperature namin. Naitala ito kahapon ng tanghali, 12:40, ng madaling araw. Hindi, madaling araw ito nakalagay, 12:40 AM. So mukhang yan ay pinaka-highest at naging maghapon mababa na ang aming air temperature maghapon. Kasi lumalabas dito madaling araw ang pinaka-highest air temperature at lowest ay 24.2 degrees Celsius po. So yun po ang lumalabas na highest air temperature namin. So napaka-chilling pa rin na maituturing. So mababa ang heat index namin kahapon, 30.9 degrees Celsius. So wala tayong magiging komento sa heat index forecast pa rin ngayong araw dahil very saturated nga po ang buong Luzon area.
So, anasahan natin na wala tayong magiging mataas na heat index. Bagamat dito sa amin sa Caloocan, pamapalo pa rin daw ng hanggang 39 degrees Celsius yung forecast na magiging heat index. Pero, considering mababa na yan. Sa heat index nationwide naman ay ang titingnan lamang siguro natin ang bandang Central Visayas o Cebu. Yan, pababa. Dahil sa kanila medyo katamtaman ng panahon. 35 degrees Celsius po ang kasalukuyan nilang heat index forecast at papalo hanggang 37 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. So, hindi naman ganun katindi pa rin. Ibig sabihin, nagkakaroon pa rin kayo ng gloomy na panahon dyan at malamang kalat-kalat pa rin ang pag-ulan. Sa bandang Mindanao naman, kung sisilipin natin, kasalukuyang inuulan din kasi sa kanila dyan, kaya mababa rin ang heat index sa bandang Davao City po. Sa Zamboanga Peninsula, kung titingnan din natin, mababa rin ang kanilang heat index. So, mapapansin natin halos buong bansa mababa ang lumalabas na heat index natin dahil sa napaka-gloomy natin ngayon at mababa lamang ang init dala po ng Estelis. Halos wala pong Estelis tayo gaano na tumatawid dito sa kalupaan ng bansa. Umiiral ngayon ay puro monsoon trap at southwesterly winds ang umiiral. Karamihan ay may dalang ulan ito at malamig ang temperatura kaya mababa lamang ang inaasahan nating hot humid ngayong araw. Samantala, kung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula pa rin sa may pinakamataas na na-record na air temperature, 34.2 degrees Celsius ang highest air temperature sa kanila. Sa lowest air temperature naman, sa Baguio, stationary pa rin at 17.2 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa. Sa Iloilo naman, ang nangunguna, kami sa Caloocan po, ang nangunguna, umabot nga po sa 399.9 o halos 400 mm po ang total rainfall namin sa Caloocan. Meaning, base sa aking weather station recording, kami po ang may pinakamataas na recorded na ulan sa buong bansa. Pumapangalawa lamang ang Quezon City sa Pag-asa Office sa Quezon City sa Science Garden, 258 mm ang total rainfall nila. So, kung i-review po natin yung historical ng Science Garden mula sa data feed mula sa data ni OGMET, makikita natin ay 258 lamang ang nai-record nila in past 24 hours. Yan, yun yung huling recorded nila. So, 258 mm. Ibig sabihin, nangunguna kami sa Caloocan na may pinakamataas na total rainfall po. Pumangalawa lamang si Science Garden, pangatlo si Sangley Point at 220 mm, pang-apat ang Naiya, pang-apat po si Naiya at 145 mm, at Clark Egg Bay sa 116 mm, ang Bulong 109 mm, at yung Subic Bay ay 84 at Tanay Rizal ay 82 mm. So, mukhang kami ang pinaka-highest talaga dahil wala halos nasa kalahati lamang itong si Science Garden o Pag-asa Office. Halos 3/4, mga 3/4 kasi 258 Pero sa amin sa Caloocan, 399 mm naman. So kami ang nangunguna sa may pinakamataas ang total rainfall. So katumbas na yan, halos 2 linggo nga po nga walang tigil na ulan dito sa amin sa Caloocan yan. So in past 7 days po, nakaka 363 mm kami. So lagpas 1,000 na ang total rainfall namin ng June. 1,093.5 to be exact ang total rainfall namin for the month of June. So nahigitan na namin yung July average sa 912 mm dapat. Yan. Lumagpas pa kami ng 141.3 mm na difference from average July rainfall po. So nahigitan pa namin ng sobra. Lagpas 100 mm pa ang naging total rainfall. So yun po ang lumalabas. Kaya pinakamataas ngayon ang July namin ngayong taon na may pinakamataas na total rainfall po. Yan. Outside yung medina natin, patuloy pa rin sa 99%. Wala tayong komento dyan. Walang pinagbago. Atmospheric pressure natin ay nadedetect na ang presensya ni 99W, 1,004 hectopascals ng reading dito sa amin sa Caloocan at steady ito since last hour.
High tide, low tide status, since mataas pa yung ating sea level po, kasabay ng masungit na hangin, asahan po natin na matindi po ang pag-alo natin dahil mataas po ang ating high tide ngayon. 1.4 meters po ang taas ng sea level. Delikado po sa papalaot ngayong araw. So asahan na natin na maalon po ang buong bahagi ng baybayin ng Luzon hanggang sa Luzon po. So delikado po pumalaot kapag kaganyan. Ngayong mga oras na ito, high tide po tayo. Kaya pagka bumusang malakas na ulan dito sa Metro Manila, asahan natin mabilis din po ang pagtaas ng tubig baha. High tide pa po kasi tayo mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:37 AM at nasang lulubog po ito mamayang 6:28 PM. At ang ating almost new moon na po na waning crescent na 9% illuminated. Mukhang bukas hindi na natin muna isasama ang reporting ng moonrise and moonset. At palubog pa lamang ito at 59 degree elevation. So magmo-moonrise ito bukas na madaling araw 3:42 AM at lulubog naman ito kinabukasan naman ng hapon at 4:16 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, inasahang maulap ang hipapuhin natin. So intermittent pa rin ang mga pag-ulan natin. So wala na tayong magiging komento dyan. Alam niyo na po, 100% chance ng rain. Ganon din bukas po. So pare-pareho lamang ang magiging forecast niyan. At hanggang this coming weekend po, ayun o, base sa ating short-term weather forecast, tuloy-tuloy pa rin ang rain at overcast na paligid. Yan. So ibig sabihin, foggy pa rin at makulimlim pa rin talaga ang ating paligid niyan hanggang this coming weekend po. Well, dahil sa patuloy pa rin na umiirat, may binabantayan din tayong dalawang low pressure area na magsasanib pa nga. Highest and lowest na pressure expected maglalaro 27 to 29 degrees Celsius at lowest na pressure expected ay 24 to 25 degrees Celsius. Kanina madaling araw, ayon sa local weather advisory natin mula sa data feed ni Pag-asa, namataan nila ito. Madaling araw ito so hindi na to latest update. Namataan nila ang sentro ni 97W, layong 1,140 km east of Central Luzon na po yan. Ngayon, nasa bandang Palanan, Isabela na siya. Yon. Tapos, si 99W, namataan nilang sentro nito, malapit lang, 370 km east of Calayan, Cagayan. Ngayon, nasa mahigit 260 km na lamang ang lapit nito dahil medyo patimog silangan ang nagiging galaw niya. Sumasabay siya sa daloy ng monsoon dyan ni 97W. So, according dito, 370 km ang layo nito mula sa Calayan, Cagayan. Yan po. So, patuloy pa rin ang southwest monsoon sa bansa. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Well, wala pa rin tayo maging komento. Makikita naman dito sa satellite imagery ang napakalawak pa rin at intermittent rain showers at malawak pa rin ang water vapor sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon na yan. So, kung tisilipin po natin dito, hindi na natin iisa-isahin dahil alam naman natin mula sa bahagi nga po ng hilagang bahagi ng Northern Luzon, magiging overcast pa rin tayo kabilang nasa buong kanluran ng Northern Luzon at silangang bahagi ng silangan ng Northern Luzon. Pababa na yan ang Central Luzon kasama na ang Metro Manila, Calabarzon and the rest ng Southern Luzon. Mapabicol man yan o Mimaropa area. Yan hindi na natin ibig sabihin po magiging very scattered po ang mga pag-ulan. Pero yung concentration ng mas malakas na ulan ramdam pa rin dito sa bahagi ng kanluran ng Ilocos Sur, Pangasinan, lalo na sa Zambales, Olongapo, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila at dito sa may bandang Cavite, pababa ng Batangas hanggang dyan sa may bandang Calamba, Laguna, Cabuyao, San Pablo hanggang dito sa may bandang Dolores siguro o San Juan. Yan ang mas concentrated ngayon ang pag-ulan. Sa may bandang Mimaropa naman ang kanluran ng Occidental Mindoro. Yan, nakakaranas ka rin sila ng mga moderate and heavy rain showers. Yan, kung titingnan natin yung heavy rain potential ay malawakan pa rin ang malakas ang ulan. Dahil nandyan yung concentration na dumadaan ang ating habagat o southwest monsoon po. Yan, medyo gumaganyan. Bumabalandra ngayon yung daloy ng ating habagat kasi nga po, meron tayong umiiral ngayon na monsoon gyre system dito. Ito ngayon si 99W. Ito ngayon si 97W. At nagkakaroon sila ngayon ng pagsasayaw nilang dalawa. So nagkakaroon sila ng boundaries of broad circulation
ng monsoon gyre nila. Yan. So, lahat ng hangin na papasok dito o nahahatak, medyo gaganyan yan. Medyo babalandra yan pag ganyan. Yan. Kasi sasabay yan sa agos ng monsoon gyre nito sa paligid na kung saan nagsasanib itong dalawang low pressure area. Kaya mapapansin ninyo, yung gyre nito, yung monsoon trough na yan, ayan, yung kasama na yan, sumasama ngayon lahat ng hangin na may kasamang tubig ulan dyan sa direksyon na yan. Kaya mapapansin ninyo yung galaw ng ating habagat, nagno-northeast and then medyo nagbe-bend siya ng konti. Medyo kumukurba siya ng bahagya rito pagpasok dito sa kalupaan ng Central Luzon kasama na ang Metro Manila at South Luzon. And then dahan-dahan itong tumatawid dito papuntang silangan ng South Luzon and then sasabay ito sa monsoon gyre ni 97W. Si 97W ngayon ang mas enhance o mas organize yung development niya at mas mag-improve ang kanyang sirkulasyon, kaya mas malakas ngayon o mas malakas po yung nahahatak niya ngayon sa mga hangin na nanggagaling po sa timog kanluran o kanluran ng location dito sa kanlurang bahagi nga po. Ayan, at makikita niyo po itong si 99W nga po ay sumasaba o sumahalo na siya dito sa monsoon gyre ni 97W. Habang itong si 97W naman, kumikilos pa naman pahilagang kanluran yan. Yan, hanggang sa ito'y pakilos ng paganyan. Pa-northward po yan within 48 or next 48 hour period. So, yung mga pag-ulan po sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang sa Luzon, pagpapatuloy pa rin ngayong araw yan at inaasahang tatagalihan hanggang bukas na naman po. Dahil nga po sa meron tayong aktibong low pressure area. Ayan yung pagtawid. Expected pa rin po ang maulan sa Metro Manila hanggang South Luzon. Overcasting gloomy pa rin ang iiral dito sa bahagi ng Visayas. So, entire ng Visayas, very gloomy po tayo at magkakaroon pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog lalo na sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Diyan sa may bahagi nga po ng Northern, pababa na yan ng ng Borongan Eastern Samar, Dolores, hanggang Gian Eastern Samar nga po. So, apektado na rin ang buong Central Visayas at Western portion ng Visayas sa magiging very overcast tayo, gloomy, at magkakaroon ng mga di inaasang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Sa Mindanao naman, bagat medyo mas moderate sa inyo dyan sa Mindanao, pero overcast din ang inyong himpapawrin, makulimlim, at gloomy ang paligid. Expected pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa buong silangan ng Mindanao mula Surigao Region, pababa na yan ng Surigao del Sur hanggang dyan sa Davao Oriental po. So, sakop na ang Davao de Oro, yung buong Compostela Valley, at Caraga, kasama na dyan ang Butuan, Agusan del Sur, at the rest ng Northern Mindanao, magiging overcast din kayo dyan at gloomy, at asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan maghapon po. Ganon din sa may bahagi din ng Central Mindanao and the rest ng Davao del Sur at Davao Occidental. Nagiging gloomy rin ang paligid ng General Santos, Sarangani at ilang bahagi nga po sa Sorsogon area mula Coronadal pataas ng Maguindanao del Norte hanggang Lanao del Sur na po yan. So very gloomy rin kayo dyan at overcast ang himpaburin. So hindi mawawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog dahil yung hatak pa rin sa southwesterlies dyan, yung manipis na southwesterlies, medyo tumatawid pa rin sa ilang bahagi ng kalupaan ng Mindanao. Kaya makakaramdam pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So very gloomy po ang halos buong bansa natin. Asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Mas mataas nga lang ang concentration ng pag-ulan dito sa pagitan ng Central Luzon kasama na ang Metro Manila, Calabarzon at ilang portions ng Mimaropa area. Dahil nga po nandyan yung concentration na kung saan tumatawid dito yung habagat. Kaya napakatutok sa Metro Manila ang malawakang buhos ng ulan mula pa kahapon. So mag-iingat pa rin po ang lahat sa mga lalabas ngayong araw dahil expected pa rin ang mabilisang pagbaha. Lalo na high tide tayo ngayong magtatanghali na. Diretso naman tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. 3 na po ang aktibong low pressure area na binabantay natin pero mas agresibo na ngayon itong C97W. At as of 11:30 AM, C97W ay ang kanyang central air pressure na ngayon, 1,006 hectopascals. Maximum 1 minute sustained wind, average 42 km per hour at bugsong 55 km per hour.
Pero sa 10-minute average natin ay under LPA pa rin at 37 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 48 kilometers per hour. Pa-north-northwestward ang kilos nito sa bilis na 15 km an hour. So kung susakatin muli natin ang lokasyon ni 97W ay mula dito sa may bandang Palanan, Isabela, yung reference point natin sa Palanan. Ang layo nitong si 97W mula Palanan ay nasa layong 1,132 km east ng Palanan, Isabela. So medyo malayo pa rin siya kasi halos nasa boundary pa rin siya ng ating PAR. Pero unti-unti nagsasanib na po itong si 99W. Mapapansin ninyo, patimog pero medyo pa southward ang nagiging kilos nitong si 99W. So dahil po sa dalawang ito, nag-create po ng malawakang monsoon gyre dito. Yan, nagkaroon na ng monsoon gyre dito. So humahalo siya sa daloy ng monsoon gyre patungo dito sa direksyon ni 97W. Yan. Yung circulation way kasi is pa ganyan. Counterclockwise po ang nagiging monsoon gyre circulation nila. Yung pagsasayaw nilang dalawa pa counterclockwise ang nangyayari. So inasa natin sa loob ng 24 oras nandito na yan. Nandito na yung sentro ng dalawa na magsasanib. And then pag nandyan na silang dalawa, sakto, ay sasabay ito kikilos pa northward hanggang sa may bandang Huwebes o Biyernes, e-exit daw ito ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po ang pinakalokasyon niya. Itong C-99W naman, yung layo niya mula sa may bandang Babuyan Islands. Kung susukatan natin, ito yung Babuyan Islands. Ang layo niya ay nasa around 206 km o 206.48 km to be exact. East-northeast siya ng Babuyan Island. Yun. So, yun po. Ang naging reference point natin kasi yung Babuyan Islands eh. So, yun po ang ating measurement mula sa layo o distansya nitong si 99W. Since napakalapit lamang ni 99W, ay inaasahan po natin na magdudulot po ng paghatak yan o magkakaroon pa rin ng maulap na yung papaurin dyan sa buong bahagi ng extreme node Luzon. So asahan po ang mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ha. So very overcast pa rin at gloomy ang iiral sa inyo dyan sa buong Luzon. Samantalang ito namang si 98W na natili pa rin siya sa may vicinity or off coast ng Chuuk, yan, ng may Micronesian Peninsula. Hindi ito nakikitaan na magiging banta sa Pilipinas dahil yung latest forecast track nito, kung titingnan natin sa forecast ensembles, yan, gagamitin natin yung forecast ensembles, makikita po na pahilaga ang nagiging kilos nitong si 98W. Base na rin sa ensemble forecast. Yan. So, pa-northward din. Yan. West-northwestward din, kalaunan, kikilos din to pahilaga, pa ganyan. Yan. Pero, wag tayong pakampante mga folks, na taon lang na mahina o walang high pressure area ngayon dito. So, be worry na lamang kung baka magkaroon ng biglang high pressure area dito, baka mabago po yung kanyang trajectory. Baka gumanyan yan. Bigla na lamang mag-west-northwest yan sa mga susunod na araw. So, wag pa rin pangkampante mga folks ha. Natataon lamang na wala pong masyadong high pressure area dito sa may bandang timog silangan ng Japan. So, dahil medyo hindi ganong kalakasan ngayon yung high pressure area, nagagawa ngayon ni 98W na kumilos pahilaga. Paganyan. Magno-northwest muna siya and then paglapit nito sa may bandang baybayin ng Guam, magno-northward na ang direksyon nito. So, medyo bantayin natin yung behavior ng high pressure area dito. Baka kasi biglang lumakas yan, magbago rin ang magiging trajectory ni 98W. Sa ngayon, ay wala magiging banta itong si 98W sa Pilipinas. Dahil sobrang layo niya. Yung pong malinaw niyan at ito po yung pinaka-monitoring natin ngayon ng floating ng mga tropical cyclone. Itong si Wipa, natili pa rin agresibo siya at nasa may bandang Vietnam na siya ngayon, yung sentro niya. Ingat po sa mga Pinoy natin na nasa Vietnam. Yan, lalo na sa Hanoi. Ingat po, asahan po ang malawakang pagbaha pa rin. Si 97W ay nag-improve circulation na siya. Lumalakas na po yung kanyang low-level convection. Ibig sabihin lamang po, ready na siya para tawaging tropical depression. So, malamang tawagin siyang Dante kesa kay 99W dahil bago siya matawag siguro na Dante, si 99W ay tuluyan ng sumama
sa monsoon gyre ni 97W po. Yan, kitang-kita naman po yung inflow eh. Ayan, Ayan, yung lawak ng gyre niya. Ito si 99W, ayan, hinahatak na siya ni 97W. Yan, para magsanib silang dalawa po. Ito naman si 99W, yan, ito yung sirkulasyon niya, yan. Yan, so nagkakaroon na ng maituturing natin Fujiwara effect. Yan, nagkakaroon ng Fujiwara effect ngayon dahil meron siyang circulation kasi at itong si 97W may circulation din. So kapag ang dalawang bagyo ay magkatabi at pareho silang may sariling circulation, ayan may circulation si 99W. Yan, at si 97W. Kapag pareho sila ng circulation dalawa at pareho silang may sariling low level convection at magsasanib ang dalawa, ay mangyayari ay magsasayaw yung dalawa yan. Ayan, magkakaroon sila ng pagsayaw hanggang sa magsanib yung dalawa into one active tropical cyclone. Yan, ganun po ang mangyayari dyan. Ayan, makikita po yung dalawang ito. Yan, may sariling circulation si 99W, ganun din si 97W. Yan. At since malakas po yung hatak niya ngayon kay 99W, ay sumasabay ito sa monsoon gyre or pinaka-gyre circulation ni 97W. Sa ating spaghetti os model chart sa tropical cyclone intensity forecast ay si 98W sa ngayon within 24 to 48 hour period ay under tropical depression category ito at sa susunod na 2 araw ay posible pa itong mabot ng tropical storm category. At kapag nag-sustain siya sa loob ng 3 o mahigit 3 araw, ay posible pa itong mabot sa severe tropical storm. Ayan 91.3 kilometers per hour po yung mean track. Posible po yan sa loob po yan ng 3 araw o 3 araw at kalahati o 3.5 days. Sa loob ng 3.5 days, posible pa siyang umabot sa severe tropical storm itong si 98W. Habang kumikilos po yan pa northward. Si 97W naman ay sa loob ng 24-hour period ay manatili pa rin siyang under tropical depression category hanggang within 48-hour period pa rin. So nasa tropical depression pa rin siya, alanganing tropical storm na ito sa loob ng 1.5 days or within 48-hour period po. So posible pa siyang may posibilidad pa rin siya na pumalo sa tropical storm category. Pero ang pinakamataas na confidence ng forecast ay tropical depression. Yan. Sa loob ng 24-hour oras o sa loob ng 24 oras. Yan. Yan ang nakikitaan na nagiging forecast ni 97W so far. Wala pa si 99W rito dahil hindi pa masyado nakikitaan ng activeness niya at maaari nga pong magsanib din kagad siya kay 97W po. So antayin na lamang natin, nag-update naman tayo sa ating mga report at synopsis sa Facebook page. So kung titingnan naman natin, gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, yan, kung sisilipin po natin yung behavior ngayon ni 97W, according na rin sa pag-post ko kanina sa Facebook page, makikita nyo po na napakataas na ng activity ni 97W at nasa more than 55% na nga po. Yan. More than 55% na nga po yung probability of tropical cyclone development niya. So, mas aktibo na ngayon na maging bagyo itong si 97W. Ito ngayon si 99W, makikita nyo, halos nagsanib na siya sa outer circulation trap ni 97W po. So, kapag nagsanib na yung dalawang yan, ay matik, ay pasok na siya sa pagiging tropical depression category, tatawagin na siya bilang local name na Dante. Yan. Tatawagin siyang Dante dahil nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, napakataas ng kanyang vorticity, strong, cyclonic na siya. Pag nagsanib yung dalawa, ay ito po yung outer favorable convergence nila. Nagsasanib po yung dalawa. Yan nagsishare na sila ng kanilang surface trap. Ito yung malakas na portion ng monsoon gyre, mga southern quadrant. Kaya malinaw lamang na mataas na yung convectivity. Yan, magsasanib po yung dalawang yan. Kaya mataas na yung kanyang probabilistic o cyclonic probability. So, highly confidence na maging aktibong bagyo na nga itong dalawang magsasanib na ito na low pressure area. Wala naman sa ating global spectral model, makikita po kung paano magsanib yung dalawa kasabay ng pag 45 na naman o pag 45 o paglakas ng ating habagat habang nagsasanib itong dalawa.
Yan, hahatak na naman ang ating habagat. So asahan na naman kasama ang Metro Manila at Southern Luzon, Palawan at West portion sa Visayas, mas makakaramdam na naman tayo ng sungit ng panahon at matinding buhos ng ulan na naman yan. Within 48 hour period po kasi 22 ngayon. So July 23 po yung nakikita nito na pagsanib din ng dalawa. So within 48 hours ang pagsasanib din ng dalawa at hanggang July 24 dadahan-dahan na itong kikilos pa northward. Yan. So either mga Thursday po ng hapon or baka Friday na ng madaling araw, posibleng umexit na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan. Alanganing oras siya ng hapon ng Thursday or madaling araw na ng Friday. So, alin man dyan ay inaasahan natin na this weekend ay i-exit na ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes siguro o bago mag-Sabado. Yan. Makikita natin dito, nandito na yan sa may bandang Okinawa Prefecture, sa may bandang silangan ng Taiwan. So makakaramdam na naman ng sungit ng panahon din ang Taiwan, kasabay naman ng sungit ng panahon sa Pilipinas, dala nga po ng naahatak sa ating habagat. So hindi natin may aalis pa rin ang posibilidad na mag-extend ng klase at trabaho bukas po, July 23 po. Again, ay yan lamang ang aking analysis and synopsis. So kayo pa rin ang magde-decide niyan, yung mga local government units natin, na magbabase rin kay Pag-asa kung kailangan i-extend ba nila ang extension ng walang pasok bukas po yan ng July 23 po. Kayo na pong bahala ang magdesisyon yan dahil kayo ay magbabase po sa mga official report ni Pag-asa. Pero malinaw lamang dito ay magiging masungit pa rin ang ating panahon bukas po yan. Sa mean sea level pressure naman, ganun din. Ayan, mababa yung atmospheric pressure natin sa Luzon, 1,006 o 1,004 hectopascals hanggang this weekend po. So makikita natin din, mababa ang atmospheric pressure ay tuloy-tuloy tayo makakaranas ng masungit na panahon po yan. Ang kagandahan lamang nito ay walang nakikitaan ng total landfall na anumang dalawang bagyong magsasanib na ito sa anumang kalupaan ng Luzon. Yun ang medyo kagandahan dito. Ibig sabihin halos dumikit na naman yung low pressure area at dalawa. So makikita natin umabot na sa 3, 4 na bagyo o low pressure area ang namataan na natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility, which is tumugma naman sa ating forecast. Yan. Pero mapapansin ninyo, halos 2 sa 3 aktibong low pressure area na mababantayan natin ay halos lahat dikit dito sa may bandang silangan ng Northern Luzon. Yun po. Maliit ang tsansa muna o napaka-rare cases talaga na may bagyo na tatama o rerekta dito sa may bandang Southern Luzon, especially sa may bandang Eastern Visayas o Bicol region. Very case to case o very rare cases po na nangyayari po talaga na ganun, na may tatama dyan sa may bandang katimugan ng Luzon or Eastern Visayas. Mas madalas talaga sa ganitong buwan ang bahagi nga po ng Northern Luzon tumatama ang bagyo. Wala naman sa ating tropical cyclone strike probability. Makikita po itong C98W, very safe tayo niyan. Wala namang nakikita na tatama yan sa anumang kalupaan ng Pilipinas. Pero sa pagsanib ng dalawang low pressure area, C97 at 99W, maapektuhan ng tropical cyclone strike probability ang buong bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang Metro Manila, yan, hanggang Southern Luzon, mula 10% hanggang more than 60% na maapektado. 60% sa apektadong lugar, kasama sa dulong bahagi ng Cagayan region o Cagayan Valley at Batanes Group of Islands po. Yan, sa extreme Northern Luzon po, maabot sa more than 50%. Yan, 50% pababa, apektado po ang buong Northern Luzon hanggang Central Luzon po. So, ibig sabihin lamang yan ay magiging masama at maulan na naman ang bahagi ng yan. So, expected talaga ang maaring suspension na naman ng klase sa buong bahagi na naman ng Northern Luzon po yan. Within 72-hour period po yung extension forecast ng tropical cyclone strike probability. Yan po. Mula naman sa mga computer models, makikita natin ang malawakan na ito na monsoon gyre. Yan. Ayan, yung monsoon jet, magsasanib yung dalawa. Ayan, ganyan kalawak po yung outer circulation o yung gyre system ng dalawa. Ito ngayon si 90
97W, and then halos hindi na makita itong C99W kasi magsasanib na siya simula ngayong araw, yan, July 22 po. Kikilos kasi itong C99W pag ganon, and then hahalo siya sa pinaka-monsoon gyre, then totally ma-absorb na siya ni 97W. At dahil magsasanib na yan, ay tuloy na itong magiging isa at tatawagin na itong si Dante. Ayun na, habang kumikilos pa hilaga. Yun po yung magiging labas niyan sa forecast ni GFS. Kay ECMWF naman, makikita natin ay monsoon gyre din ang magpapasanib sa dalawa at magiging isa. Yan, makikita din lalabas din ito ng PAR either Thursday or Friday. Dito, sabay bandang Naha. Yan, bandang Naha. E-exit ito ng PAR. Yan. Pero yung epekto ng buntot na ito ng bagyo na mapaghahatak sa ating habagat, asahan natin ang malawakan na naman talagang ulan within 48 hour mula ngayong araw po ha. Kay NAPGEM naman ay ganoon din na pinapakita, malinaw naman po yung hatak sa habagat natin, magbubunsod po na masamang panahon na naman na buhos ng ulan despite na walang nakikitaan na maglalandfall yung bagyo. Actually, palayo ito sa kalupaan ng Luzon, pero habang lumalayo ito ay yung hatak niya sa ating habagat, magdudulot naman ng malawakang ulan sa hilagang bahagi ng Luzon area. So, yun lang po pinaka-latest analysis natin sa ngayon. Hanggang sa itong C98W, tuloy yun ang humilaga. Yan, nakakalusot kasi siya dito sa may bandang high pressure area na to. Ayun, no? Biglang mawawala yung high pressure area kasabay ng pag-move ng pahilaga ni 98W po. So, yun po pinaka-analysis natin sa lagay ng panahon, lagay ni Pre-Dante. Tatawagin yan sa local name natin within 48-hour period. Samantala, silipin naman natin kung nagtaasa na ang ating mga ilog. Mula kahapon, grabe na ang taas ng ilog natin ha. So, double check natin. Sana aktibo po yung hydrological river basin natin. Well, kung titingnan natin dito, mukhang nakaka-recover naman yung mga ilog. Yung iba bumababa. Gaya na lamang ng Tumana Bridge, Santo Niño, yan, bumababa po yung level ng ilog. Pero pagdating dito sa may bandang Ugong, mukhang tumataas po yung ilog dyan. Yan. So, ingat na lamang po mga folks. Medyo tumataas pa rin yung ilog ninyo dyan sa may bandang Ugong. Yan. Sako pa rin siguro yan ng bandang Valenzuela o bandang Quezon City. Yan. Since malapit sa may Balintawak, sako pa rin ito ng Quezon City. So, bandang Ugong, tumataas po yung ilog dyan. The rest naman, kabilang na ang Marikina River, mukhang bumababa naman na yung ilog. Hindi naman siya nasa critical na. Yan. Base dito ha, so okay lamang mga folks, wala namang masyadong delikado sa ating ilog ngayon. So medyo safer na po tayo. Unless umulan na naman ng todo-todo ngayong maghapon ha. At mula naman sa ating mga dams, well, nag-release na ng sobrang tubig si La Mesa Dam dahil overflow na nga po si La Mesa Dam. Ayan, apaw na po siya. Yan, dahil sa apaw po si La Mesa Dam ay nag-warning na po sa aking webpage. At hindi pa rin nagbubukas ng gate itong si La Mesa Dam pala. Akala ko nagbukas na. Pero apaw na po yung water level ni La Mesa Dam ngayong araw ha. 80.17 meters na ang requirement lamang ay 80.15 meters. So, nag-overflow na. Nag-indicate na siya as dam overflow. Yan, indicated na yan, nag-overflow na raw siya. Ang nakabukas na mga gates ay si Ipo Dam. 2 gates sila nakabukas po. Si Ambuklaw naman ay marami. Halos lahat ng gate ni Ambuklaw nakabukas. Ayan, 2 meters ngayon ang inire-release ni Ambuklaw at isang 1.5 meters ang inire-release niyang tubig. So, napakarami si Ambuklaw. So, magdudulot yan ng baha kapag yung daloy ng tubig na yun ay umabot yan sa mga pamayanan, sa mga ilog nila. Posibleng umapaw yung ilog. Sa Binga Dam naman ay ganun din. Halos lahat yata ng gate nila nakabukas. Mga siyam ang nakabukas na gate. At marami ang itinatapon, 3.5 meters at 1.5 meters naman sa 3 gates. So, napakarami ang inire-release ni Ambuklaw tsaka ni Binga Dam. Yan. Kay Ipo Dam ay 2 lang. So, yun po. Yun po yung pinaka-latest natin sa dam situation ngayon.
At yung sa ating dam level, water levels historical records, in-update na rin natin kasi nagkakaroon ng problema sa parsing bumibigat po yung parsing, kaya medyo in-update ko po yung scripting. Ngayon, okay na siya, at kung titingnan natin yung latest, July 22 na, yan. So, kahapon, mas tumaas na ngayon, 195, then 198.11 meters yung dam water level ni Angat Dam. So kung titingnan natin grabe ang pagtaas ng water level ni Angat Dam, kaya ganun na lamang kaapaw ang mga water reserve nila. Si Magat Dam din apaw din, kaya siguro nag-release sila ng sobrang tubig siguro. Si Magat Dam ay hindi nag-release si Magat Dam, pero tumataas yung kanyang water level. Ito si Angat Dam, tumataas din yung water level niya. Yan, halos umaapaw na rin, yan, halos umaapaw na rin itong si Angat, pero kaya pa naman niya dahil nasa 210 naman yung kanyang requirement. 198 pa lamang naman yung reservoir niya, so okay lang pala. Hindi pala siya ganun kadikit sa pagiging overflow niya. So, yun po. At pero makikita ninyo dito, mula noong July 19, nung umuulan-ulan na tayo, sunod-sunod, tumaas na po yung water level ni Angat Dam. Ganon din kay Magat Dam. Sunod-sunod na yan. Yan. Kay Lamesa Dam naman, ganon din. Tumataas na rin yung water level niya. Kay Ambuklaw ay nagbabawas siya ng tubig. So, stable po yung water level niya. Kay Binga Dam, ay nagbawas din sila ng tubig dahil medyo umaapaw na rin daw kasi. Yan. Kali-Kali Raya, stable naman. So, ang pinakamarami lang talagang nag-release si Ambuklaw at si Binga. Yan. Ambuklaw at Binga. Ito. Yan. Kaya bumaba na yung level niya. Ito si Ambuklaw, nagre-release din sila ng sobrang tubig. Yan. Bagamat naglalaro lamang dyan sa may bandang 750 to 751 yung kanilang dam water reserves. So, yun po. So, all in all ay wala tayong masyadong problema sa kanilang mga water reserves. Ito, wala tayong rito kay Pantabangan na tiling mababa o critical yung kanilang water level. Yan, despite na medyo tumataas po yung water level, kulang pa rin. Kay Magat, ayan, ito medyo okay itong dalawa. Hindi pa naman siya nasa critical, mga folks. Samantala sa Latindol, well, medyo kumaklaro ng konti aking seismograph, pero very noisy pa rin. At meron tayong isang nadedetect na medyo moderate na pagyayanig. Yan. Wala namang masyadong malakas na pagyanig so far, hindi gaya kahapon at nung isang araw. Diretso agad tayo sa data feed ni PBox. Yan, marami-rami yung mga minor earthquakes. Yan. Pero walang magnitude 4 plus ang na-detect, so malamang international ang na-detect yung pagyanig na ito siguro. As of 10:08 AM o 10:06 AM ngayon. Kung i-double check natin yung international seismic network natin, ay wala naman masyadong malapit sa Pilipinas na may mga malakas sa pagyanig. After naman dito sa Japan, wala naman din. So, wala tayong masyadong malakas na pagyanig ngayon sa paligid ng Pilipinas o malapit o sa mga kapitbahay natin so far. Yan. Pero merong na-detect na magnitude 6.4 sa may bandang of course ng Kamchatka. Saan ba to? Ayun, bandang pa rin, sakop pa rin ng bandang Russia. Ayan, meron pala rito malakas sa pagyanig. Very cluster po ang pagyanig dito. Daming mga aftershocks dito sa may bandang Indonesia, Russia. Grabe, sana walang magkaroon ng biglang malakas sa pagyanig dyan. After na nagkaroon ng mga pagyanig na naman dito sa may bandang Aleutian Islands at bandang Canada na naman. So, Alaska pala. Hindi pala Alaska. Canada, Alaska. Yan. Mukhang mayanigin na naman dyan sa paligid ng yan. Pero dito sa malapit sa Pilipinas so far, wala naman tayong nadedetect
na mga paginig. At marami-rami na rin ang mga nai-record mula sa data feed ni PBOX. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Kung nakakilang total earthquakes na tayo ngayong araw for month of July, nasa total of 671 earthquakes na tayo. 640 dito is magnitude 2.0 pataas, 26 sa magnitude 4.0 at 5 ang ating magnitude 5.0 po mga folks. So medyo alista pa rin tayo dahil kasabay po ng sungit ng panahon, medyo sumasabay-sabay naman ang medyo malakas-lakas na mga pagyayanig, lalo na sa hilagang bahagi po ng Luzon po ha. So gaya na aking paalaala kahapon po, maging alista na rin po pa rin tayo despite na lalo na meron tayong dinaranas ngayon ng sama ng panahon, bungsod nga po ng mga bagyo o mga low pressure area na nagde-develop at lumalapit ito sa bansa natin. At sinasabayan tayo ng mga pagyayinig, lalo na sa may bandang extreme low Luzon nung isang araw. Sinasabayan ng mga magnitude 5 na pagyayanig. So ingat pa rin po mga folks, lalo na mayroon tayong iniinda ngayon na sungit ng panahon, bunsod nga po ng enhance sa bagat at sa mga posibilidad pang mga paglapit ng mga bagyo o aktibong low pressure area sa bansa, especially sa Luzon. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, July 22, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, July 22, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat sa ating mga report. Asahan lang natin na tuloy-tuloy pa rin ang mga intermittent rain showers, kaya ingat pa rin sa mga posible pa rin mga tuloy-tuloy na pagbabaha at pagguho ng lupa. At visit lamang sa ating website, sa ating mga website sa aking page, sa gustong malaman pa rin ng mga dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.